Well mga kapupong, makikita umano sa Pasig City kung paano nagiging matagumpay ang isang lungsod kapag maayos ang pamamahala at malinaw ang direksyon ng lokal na pamahalaan. Para sa maraming residente, isa umanong halimbawa nito ang mabilis na pag-usad ng malalaking proyekto sa lungsod, kabilang ang bagong City Hall na hindi umano umaasa sa pondo mula sa national government. Ayon sa ilang observers, malaking patunay ito kung paano ginagamit ng lungsod ang sarili nitong budget upang maisakatuparan ang malalaking development projects. Sa gitna ng mga pagbabagong ito, muling naging sentro ng usapan si Mayor Vico Soto matapos ihayag ng city government ang detalye ng bagong Pasig City Hall na nagkakahalaga ng humigit kumulang ₱9 bilyon. Inaasahang matatapos ang modernong government complex pagsapit ng taong 2027 at idinisenyo umano ito upang tumagal ng mahigit 100 taon. Ayon kay Mayor Vico mga kapupong, hindi lamang simpleng gusali ang bagong City Hall, kundi simbolo rin ito ng mas maayos at mabilis na serbisyo publiko. Sinabi rin niya na matagal pinag-aralan ng city government ang proyekto upang matiyak na magiging epesyente ito para sa mga empleyado at maging sa mga residenteng nagtutungo sa City Hall para sa iba't ibang transaksyon. Batay sa inilabas na detalye ng lokal na pamahalaan, magkakaroon ng bagong complex ng modernong facilities, mas malalawak na opisina at updated engineering design na kayang tumugon sa malalakas na lindol at iba pang emergency situations. Inaasahan ding mas mapapadali rito ang pagproseso ng permits, records at iba pang dokumento ng publiko. Sa isang pag-attend kasama ang media mga kapupong, sinabi ni Mayor Vico na nais niyang mag-iwan ng proyektong mapapakinabangan hindi lamang ng kasalukuyang administrasyon kundi maging ng mga susunod pang leader ng Pasig City. Para sa ilang residente, isa ito sa pinakamalaking infrastructure projects na naisakatuparan sa lungsod sa mga nakalipas na taon. Sa mga oras na nagpapatuloy ang konstruksyon ng bagong City Hall, isa pang malaking development ang inanunsyo ng pamantasan ng lungsod ng Pasig. Formal nang itinatag ng universidad ang bagong School of Law na layuning magbigay ng mas accessible na legal education para sa mga estudyante mula sa Pasig at mga kalapit na lugar. Mga kapupong tinalaga bilang founding dean ng bagong law school si Raul Pangalangan, dating dean ng UP College of Law at nagsilbi rin sa isang international judicial institution. Anyway, ayon sa mga opisyal ng lungsod, malaking tulong umano ang kaniyang karanasan upang mabigyan ng matibay na pundasyon ang bagong academic institution. Sinabi ng mga representatives ng pamantasan ng lungsod ng Pasig na target nilang mabigyan ng oportunidad ang mga estudyanteng nais maging abogado ngunit hirap makapasok sa mamahaling law schools. Umaasa rin ang administrasyon na makahihikayat ang programa ng mga kabataang nais magsilbi sa publiko balang araw. Para sa ilang eksperto mga kapupong, ipinapakita ng dalawang proyekto ang mas malawak na direksyon ng Pasig City pagdating sa infrastructure at edukasyon. Habang nakatuon ang City Hall project sa pagpapabuti ng serbisyo publiko, layunin naman ang bagong law school na makapaglinang ng mga future legal professionals at public servants. Mula nang maupo sa pwesto noong taong 2019, naging sentro ng atensyon si Mayor Vico dahil sa kaniyang estilo ng pamumuno at pagtutok sa transparency at accountability. Marami ring residente ang nagsasabing naging mas organisado at mabilis ang ilang serbisyo sa lungsod sa ilalim ng kaniyang administrasyon. Mga kapupong, sa mga oras na papalapit ang pagtatapos ng kaniyang termino, patuloy namang nakatutok ang publiko kung paano matatapos ang mga pangunahing proyekto ng lungsod. Para sa maraming taga-Pasig, malaking bahagi ng alamat ng kasalukuyang administrasyon ang pagtatayo ng modernong City Hall at ang pagbubukas ng bagong law school na inaasahang magbibigay ng bagong oportunidad para sa susunod na henerasyon ng mga estudyante at profesional. Well, mga kapopong tahimik, umanong nakaalis si Senador Ronald Bato de la Rosa mula sa Senado madaling araw ng Huwebes matapos ang magulong sitwasyon sa loob ng Senate compound na umabot hanggang 2:00 ng umaga. Agad itong naging sentro ng usapan matapos kumpirmahin ng National Bureau of Investigation na si Senador Robin Padilla ay kabilang ngayon sa tinuturing nilang person of interest kaugnay sa kasalukuyang lokasyon ng senador. Ayon kay Director Melvin Matibag, si Padilla umano ang isa sa mga huling nakitang kasama ni De La Rosa bago ito tuluyang nakaalis sa compound. Nilinaw naman ng opisyal na ang pagiging person of interest ay hindi nangangahulugang may paglabag sa batas, kundi posibleng mayroon lamang itong mahalagang impormasyon na makatutulong sa nagpapatuloy na inquiry. Dagdag pa niya, patuloy pa ring kinakalap ng kanilang ahensya
ang iba't ibang detalye upang mabuo ang kabuuang pangyayari noong gabing iyon. Sa mga oras mga kapupong na lumalala ang tensyon sa Senado, sunod-sunod ding naiulat ang malalakas na putok sa ilang bahagi ng gusali na pinaniniwala ang warning shots lamang. Dahil dito, nagkaroon ng panik sa ilang empleyado, security personnel, at media members na matagal nang nakaabang sa mga pangyayari. Ang iba ay agad na nagtungo sa mas ligtas na bahagi ng gusali habang patuloy ang pagkalat ng iba't ibang impormasyon online. May ilang ulat ding nagsasabing sinamantala ni De La Rosa ang kaguluhan upang hindi mapansin ang kanyang pag-alis. Hanggang ngayon ay wala pang malinaw na detalye kung anong sasakyan ang ginamit sa pag-alis, ngunit patuloy itong sinusuri ng mga autoridad. Kinumpirma rin mga kapopong ni Senate President Alan Peter Cayetano na nakaalis na si De La Rosa at sinabi niyang kasama nito si Robin Padilla noong lumabas sa compound. Ayon kay Cayetano, wala umanong nilabag na anumang patakaran ang dalawang senador dahil tapos na rin ang Senate Protective Custody nang mangyari ang pag-alis. Sinabi rin niyang hindi dapat lagyan ng maling interpretasyon ang naging paglabas ng senador dahil may karapatan pa rin umano itong gumawa ng sariling desisyon. Anyway, mga kapupong, bago ang insidente, naging mahigpit ang seguridad sa paligid ng Senado dahil sa mga usaping konektado sa international legal inquiry na inuugnay kay De La Rosa. Ilang araw ding nanatili ang senador sa loob ng gusali kung saan dagsa ang media, supporters at mga kritiko na nais malaman ang susunod na mangyayari. Dahil dito naging sentro ng pambansang atensyon ang Senado sa loob ng ilang araw. Pero mga kapupong, sa mga oras na umiinit ang sitwasyon, may mga ulat ding nagsasabing nagtangkang pumasok ang ilang armadong tauhan sa ilang bahagi ng Senate compound, ngunit agad itong hinarang ng Senate security officers. Ang naturang komprontasyon ang sinasabing naging dahilan ng pagtaas ng tensyon sa lugar. Gayunman, wala pang opisyal na kumpirmasyon kung sino ang mga taong nasa likod ng naturang pagkilos. Kalaunan ay nilinaw ng Malacanang na walang kinalaman ng government forces sa mga kaguluhang naganap sa loob ng Senado. Nagbigay rin umano ng plano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang magkaroon ng mas malalim na investigasyon kaugnay sa insidente. Layunin umano nitong malaman ang buong katotohanan at maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon. Patuloy namang hati mga kapupong ang reaksyon ng publiko sa social media. May ilang sumusuporta kay De La Rosa at naniniwalang dapat itong mabigyan ng pagkakataong ipaliwanag ang kanyang panig. Mayroon din namang nananawagan na maging fair ang proseso at tiyaking maayos na maipatutupad ang batas. Wala pang inilalabas na detalyadong pahayag si Robin Padilla tungkol sa buong pangyayari habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga autoridad. Pero ang pinakamalaking tanong mga kapupong dahil ba sa nangyayari ngayon gulo diyan sa Senado, ay malimutan na kaya nila ang tunay na problema ng mga tao sa Pilipinas ngayon? O magiging focus na lang sila sa usapang politika habang maraming mga Filipino ngayon ang nangangailangan ng tulong ng gobyerno? Well, ano sa tingin nyo? Okay lang ba na i-comment nyo ang inyong opinion sa comment section?